ng Diyos. Siya ang Kristo na ipinanganak doon sa pasagsaban. Ang anyo ay Diyos na nagkakawang tao. Pag hindi ka maniniwala doon sa sinasabi ng ating Panginoon, sabi sa ating binasa kanina, balikan nga natin yung sinabi sa John chapter 18 sa verse ay 37. Sabi sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari. Sabi ni Jesus, ikaw ang nagsabi, ako'y hari, ako'y pinanganak dahil dito kinaparito sa sanlibutan ng pamilya patotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagka ang tao ay sa katotohanan, makikinig sa tinig ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga tupa, ang tupa nakikinig sa tinig ng Paginoon. Masunurin. Ay itong malalaman kay Kristo. Meron pang tupa na nakalagay sa kanilang simbahan, pero hindi nila pinapakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Na si Kristo ang anak ng Diyos. Sarado ang isip doon sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang kanilang pinapaniwalaan, yung salitang sinasabi si Kristo tao lang. Pero sa ating mga kapatid, hindi lang si Kristo taong-tao. Si Kristo meron dating kalagayan. Ang kanyang dating kalagayan ay Diyos na nagkatawang tao. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Glory be to God. Sinasabi sa aklat ng Revelation sa chapter 3 sa verse ay 20, narito ako namatay sa pintuan ng tumutuktok kung sino may duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto ako'y papasok sa kanyang hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kaya yung tupa nakikinig sa tinig. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa tinig ng Panginoon. Kaya ano ba sinasabi ng Panginoon patungkol sa kanya? Sabi sa aklat ng Lucas, ang kapitulo ay 17, ang talata ay 20, ang palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan dating kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na mapagkikita. Di sasabihin manilala kung nariyan sa pagandari ko ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Purihin ang Panginoon niya si Kristo ang hari. Paano mag-ahari si Kristo? Bagamat totoo ba kapatid, meron tayong hinihintay na millennial reign. Mag-aari na kasama ni Kristo for 1,000 years. Pero bago pa man mangyari ang mga kapatid, si Kristo na nag-aari. Paano nag-aari sa atin si Kristo na ating Panginoon? Nag-aari siya sa ating mga puso. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya si Kristo nag-aari sa ating mga puso. Glory be to God. Dati tayo ang Panginoon ang ating mga sarili. Pero ngayon mga kapatid, isinusuko natin sa Panginoon lahat. Maging yung ating mga bisyo, mga kinagawian na mga mali. At minsan yan ay pinagtitibay manila yung kanilang maling ginagawa. Bakit? Alam niyo, sa isang tao, mahirap tanggalin yung mga nakasanayan gawin. Halimbawa, yung bisyo. Kaya nga bisyo yan Kaya pinagtitibay nila yung kanilang maniniwala doon sa mali. May nakita, may nabasa ka rin bawal na rigarilyo. May nabasa ka rin bawal na rigarilyo. Kaya sa kanila, kahit yung mga leader ng reliyon, naninigarilyo. Palagay nyo kaya si Kristo naninigarilyo? Palagay nyo si Kristo naninigarilyo? Diba? Pagka si Kristo nag-aari sa atin, mga kapatid, yung kalooban ni Kristo, yun ang ating ginagawa. Christ is the one who rules in our lives. Si Kristo na ang nangunguna nag-aari sa ating buhay.
Amen. At tayo mapalad sapagkat tayo nasa church. Amen. Ang church, ang spiritual kingdom na pinaghaharian ng ating Panginoon. Amen. Tingnan niyo Lord. sinasabi sa Luke chapter 12 sa verse 32. Lucas 12:32. Ang sabi, huwag kayong magkakamunting kawan sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magkakamunting kawan sapagkat nakalulugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Anong kawan ng Diyos? Sabi sa Acts 20:28, ang iglesia ng Diyos. Amen. Praise the Sa Lord. iglesia, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Kaya ang pinaghaharian ng Diyos ay ang kanyang iglesia. Amen. Sa loob ng iglesia, naghahari ang Panginoon sa ating mga puso. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya niya mga kapatid, ang dalawang nilalayo kung bakit mayroong Pasko. We are not celebrating the day of His birth, kundi ang ating isine-celebrate yung pangyayari, yung mensahe, yung diwa ng kapanganakan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Eh sila ka, pagka-birthday na